Isang araw, isang higanteng tower ang biglang lumitaw sa gitna ng isang lungsod. Ang ilang mga tao ay sinabi na ito na ang apocalypse o ang katapusan ng mundo. Ang misteryosong tower na lumitaw sa lungsod ay tinawag ito ng iba na isang sakuna, habang ang mga tao ay nagtalo at nagkakagulo. Tungkol sa kung ano ang tawag sa tower na lumitaw sa gitna ng lungsod, ang tower ay tinatawag ang sangkatauhan. Nagbigay naman ng isang mensahe ang tower. At nagsasabing, mangyaring tumugon sa tawag ng tower kung gusto mo upang maiwasan ang pagkalipol ng sangkatauhan. Tumugon naman ang mga tao sa mensahe ng tower at willing lumaban para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sabay-sabay ang lahat na sumigaw para sa humanity awu 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 charot. Nagsimula ng galugarin ng mga tao ang tower o mas kilala sa tawag na mga walkers dito ay nakaharap nila ang napakaraming mga halimaw na bumungad sa loob ng tower. Nagpatuloy ang laban sa panig ng mga halimaw at tao, ngunit sa sobrang dami ng mga halimaw ay hindi kinaya ng ilang mga walkers nang biglang lumitaw ang item na tinatawag na regression stone. Nakatanggap ang lahat ng item na ito at maari itong gamitin ng isang user upang bumalik ang oras kung kailan sila unang tinawag ng tower. Ang mga user na gagamit nito ay mananatili ang mga kasalukuyang alaala ng ganap na buo, ngunit ang item na regression stone ay isang beses lang magagamit ng user at ito ay mawawala. Sinubukan ito ng isang user kung gagana nga ba ito bagang ayon na wala na nga si Ungas. Gulat naman ang iba dahil gumana nga ang item, nagkaroon naman ng option ang mga walkers na bumalik sa oras kesa mamatay, magpatuloy na galugali rin pa ang loob ng mapanganib na tower. Marami sa mga walkers ang pinili na lang na bumalik at lumabas ng tower para sa kanilang kaligtasan. Ngunit mayroon pang natitirang 2 tao na nagpapatuloy na umakyat sa tower. Tanging sila na lamang ang may lakas ng loob na magpatuloy sa napakapanganib na tower na hindi alam kung ano ang kanilang mga kakaharapin. Nang nakarating ang 2 sa pinakadulo ng unang palapag ay hindi nila inaasahan ang paglabas ng isang dragon, at sinabi sa kanila ng dragon na bakit pa kayo nagpapatuloy gayong binigyan na kayo ng pagkakataong harapin inyong mga pagkakamali at kabiguan sa labas ng tower at lipunin kayong lahat ng mga tao. Sumigaw naman ng napakalakas ang dragon, gayon paman hindi sumuko ang 2 na harapin ang dragon sa kasamaang palad ng lingunin ng ating bida. Ang kanyang kasama, na si Yunhuan, ay bumulagta ito sa isang haligi. At nakatamo ito ng critical na damage mula sa sigaw ng dragon, habang nagpasya naman si Yunhuan na bumalik at lumabas na ng tower. Humingi naman ito ng tawad sa ating bida na si Jaehuan na hanggang dito na lamang siya. Nagulat naman si Jaehuan at nakaramdam ng kabiguan sa kanyang pag-iisa, at napasabi na lang na paano na ang mundo kung iniwan na ako ng lahat. Mabilis naman naka-move on si Jaehuan, hindi tulad mo na umaasa pa rin na balikan kahit iniwan ka na, charot hahaha. Sinabi ni Jaehuan na hindi siya babalik at magpapatuloy sa loob ng tower para mailigtas ang mundo. Nagsalita naman ang dragon kay Jaehuan na isa kang tangang tao dahil wala pang sinong taong nakatapos sa buong kasaysayan ng tower at sumubok na akyatin ang ika-79th floor ng nag-iisa. Ngunit sinagot naman ni Jaehuan ang dragon at sinabing magpapatuloy siya na akyatin ang tower kahit nag-iisa. Habang kinakalaban ni Jaehuan ang dragon, ay mayroong isang hindi pa kilalang karakter ang nanonood sa loob ng tower at nagsabing mukhang may isang interesanteng at kawili-wiling tao, at sinabi pa nitong kapag may gusto siyang mga bagay ay siya mismo ang kumukuha gamit ang sarili niyang mga kamay, lalo na at mahalaga ito sa ngisi ng nilalang na ito habang pinapanood si Jaehuan sa kanyang flat screen TV na LG Sana All. Bumalik tayo sa nakaraan. Bago lumabas ang mga tower, isang araw may isang lalaki na kumukuha ng pwedeng imerienda sa isang convenience store. Pero butas pala ang nakuha niya at natapon ang mga laman nito sa sahig. Nakita naman ito ng isang batang babae at inakala na siya ay isang magnanakaw. Pero sinabihan niya ang bata na hindi siya magnanakaw. Sa mga nagdaang mga araw ay hindi naging maganda ang panahon dahil sa mga dilaw na alikabok na bumabalot sa kalangitan. Biglang may narinig silang emergency news sa TV. Ang sinasabi sa balita ay mayroong mga panakanakang mga lindol sa palibot ng Seoul at wala naman na ulat na nasaktan o gumuho ng mga gusali sa pangyayari, pero sabi ng mga expert ito ay lumalakas pa.
Bigla naman nawala ang balita, at biglang lumindol ng napakalakas, at wala ang signal sa balita. Lumindol at nayanig ang buong gusali, kaagad namang prinotektahan ng lalaki ang bata, para hindi tamaan ng anumang mga degree na pwedeng bumagsak. Halos mawasak na ang buong gusali sa lindol at ikinagulat ng lahat na ang kaganapan na iyon ay ang paglabas ng mga tower sa gitna ng syudad, ngunit hindi lamang pala sa Korea lumabas ang tower, gayon din sa iba pang panig ng mundo. Sa paglabas ng mga tower sa iba't ibang parte ng mundo, ang mga tower ay tinawag na Tower of Nightmare. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, merong isang system na nagpakita sa mga tao at nagsasabing binabati kita at ikaw ay napili bilang isang manlalaro sa tower para iligtas ang sangkatauhan, maaring pumili kung tatanggapin o hindi ang paanyaya ng tower. Tinanggap naman ng mga tao ang paanyaya bilang mga player o mas kilala sa tawag na mga walker. Napunta naman ang lahat ng tao sa loob ng tower sa pag-accept sa system, samantala makakatanggap ang lahat ng manlalaro ng mga item at skills mula sa system na parang tulad sa isang video games, pero huli na nang mapagtanto ng mga tao na hindi lamang ito isang simpleng laro. Sa isang sandali sa labas ng tower ay may nakita ang mga tao na isang bagay na inakala nila na isang tao at sinabihan pa ang taong nasa taas ng tower na mapanganib sa taas. Tumawag naman sa 911 ang mga tao. Ngunit biglang sumigaw ng napakalakas ang tao na inaakala nila na isa palang halimaw, kasabay naman nito ang paglabas pa ng napakaraming halimaw na lumabas mula sa tower at inatake ang lahat ng tao na makita ng mga ito. Nagpadala naman ng puwersa ang gobyerno, ngunit wala itong epekto sa mga halimaw. Umatake naman ang mga halimaw sa mga militar. Ang resulta ay ang pagkawasak ng mga ito, halos kalahati ng populasyon sa mundo ay maubos. Habang ang mga tao na nasa loob ng tower ay hindi makapamiwala sa mga nangyari sa labas ng tower. Nagbigay ng mensahe ang Torre sa mga tao na nasa loob na matatapos lamang ang sakuna na ito kapag natapos nila ang buong palapag ng mga tore at silang lahat ay nakumbinsi ng system. Ang mga taong nakatanggap ng mga natatanging kapangyarihan at kakayahan ay siyang huling pag-asa ng sangkatauhan. Para mainto ang pagkaubos ng tao, ang mga walker ay inakyat ang tore at pinanalo ang mga palapag sa mga walang humpay na pakikipaglaban sa mga halimaw, at sa isang punto ay may natuklasan silang harang sa ika-77 palapag ang mga grupo ng mga walker, at nang gibe nila ito ay ang pagkatuklas nila sa mga bato na kumikinang, at nang sinuri nila ito ay may lumitaw na isang notification na nagsasabi na ang bato na kanilang natuklasan ay isa palang regression stone. Isang item na may kakayahan na pwedeng bumalik sa nakaraan gamit ang item na ito kasama ang mga kasalukuyang mga memorya ng user. Habang sila ay nag-uusap-usap sa kakayahan ng bato, isang walker na may pangalan na Inkanwang ang sumubok kung totoo nga ba ang kakayahan ng bato. Sinubukan nga niya ito at nawala nga siya. Na parang isang bula, isang lalaki naman ang nagsalita at ang pangalan niya ay Sakamoto, isang scientist, at kanyang ipinaliwanag ang nangyari. At kanyang sinabi na nakabalik lamang ang kanilang leader na si Inkanwang sa nakaraan. Pero hindi na nila ito makikita sa kasalukuyan. Mahirap itong ipaliwanag ng siyensya dahil maaaring napunta lamang ito sa kakambal na mundo o multiverse, at mauulit lamang ang lahat ng kanilang mga kaganapan na kanilang naranasan sa kanilang mga kasalukuyang buhay. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumama na naman ang ikalawang impact ng kidlat sa tore at nagsimula na naman ang paglabas ng mga halimaw sa tore para maghasik ng lagim sa mundo. Napagdesisyon na naman ng mga walker na bago maubos ang lahat ng mga tao sa mundo na gamitin ang regression stone o manatili para mamatay para lumaban sa kasalukuyan. Unti-unting nawawalan ng pag-asa ang mga tao sa tore at isa-isa na nilang ginamit ang bato at ang iba ay namamatay sa mga kamay ng mga halimaw. Pero may biglang dumating at nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Iniligtas sila ng mga ito at patuloy silang lumaban. Sila ang mga tao na hindi ibinigay ang kanilang mga kapalaran sa mga bato. Sila ang mga manlalakbay na gustong protektahan ang kasalukuyan at hindi ang nakaraan. Sila ang grupo na tinatawag na Carpe Diem. Mga Lodi Cakes, pansamantala hanggang dito muna ang ating Manhua Recap Tagalog at kasalukuyan kupang ini-edit ang Chapter 2 ng ating video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating video. Salamat!